organization or they want to have their dreams come true dito sa company dahil kayang-kaya niyang ibigay dito. So yung topic po natin for this video is You to Dreams. So, yung You to Dreams, no, ang daling ipaliwanag, 'di ba? Ikaw papunta sa mga pangarap mo. Bago tayo mag-start, i-request ko lang, dapat, no, nandun ka sa isang area na komportable ka, tapos be on a learning position, huwag tayong humiga, tapos handa mo yung ballpen and notebook mo para makapagsulat ka rin ng mga matututunan mo and embrace the student mode mo, 'di ba? Pag-aralan natin, focus ka lang na maging estudyante para magamit mo talaga at may apply mo ito sa business natin. So, ang network marketing, yung industry na meron tayo ngayon, ito talaga yung pinaka simple na nakita ko, no, na industry na alam mo yun, kayang-kaya mong makuha yung mga pangarap mo. Sabi nga dito, it's not easy, but it is very simple. Kapag ka inintindi mo talaga ang network marketing ng industry natin, masasabi mo na very basic things naman talaga yung kailangan. Kaya lang, dahil nga super basic niya, we tend to have or to short it. Kumbaga, gusto natin mas mapadali pa siya, di ba? Kaya mas tumatagal. Pero ang kailangan lang pala natin, maging duplicable siya. So, ngayon, dito sa topic natin, ipapakita natin paano ba yung duplication system din. Okay? Advance and grow, but never forget the basic. This is the foundation. Ito isa sa mga training na magiging pundasyon mo habang ginagawa yung I Am Worldwide. So, sa atin hindi na question kung makukuha mo yung mga pangarap mo. Kasi dito pa lang sa picture na to, imagine, iba-ibang kulay, di ba? Napakagandang tignan. At bibihira tayong makakita ng ganito. Normally, mga car show, pero sa atin, it's a normal day, di ba? Event day natin na nagsasama-sama, no? Yung mga nagkaroon ng sasakyan, bukod pa dyan, hindi lang naman sasakyan, yung mga na-achieve dito. Nagkaroon din na may mga bahay na po, nagkaroon ng mga travels, etc. So, hindi na siya question kung ano yung mga makukuha natin. And para mas diinan pa natin, papakita din po namin kung ano ba yung kaya nating gawin or kayang mangyari sa buhay natin. For example, si Mentor Jean, ito future natin, 'di ba? Imagine, from a student, ngayon nagkaroon na ng tatlo na sasakyan, tapos kumita ng 30 million, naging isang Diamond Elite Executive from someone na first time din sa network marketing industry, tapos nagawa to, 'di ba, in just few years. Next natin, mga idol din po dito sa company, Mentor Aryan and Coach Mike. Isang seaman, isang housewife, ngayon meron ng Lamborghini at merong more than 10 na sasakyan na na-achieve dito sa I Am Worldwide. Bukod pa dyan, meron ng nasa 15 properties. At ngayon, ongoing na yung pagpapagawa ng isang resort mansion po nila. Imagine that, ha? In just few years time, sobrang laki ng pinagbago ng buhay po nila. 'Di ba? Next, Mentor Kat Policarpio. Imagine this, ha? From being a single mom and a former BPOQ quality analyst, ngayon kumita ng 100 million. Grabe, 100 million pesos po ang kinita sa ganitong industry. I know, dati pa nga siya na lubog din sa utang. Pero nung ginawa niya yung I Am Worldwide, in few months time, nabayaran niya yung utang, tapos ngayon, continuous na yung pasok. Nagkaroon ng mga sasakyan, nagkaroon din ngayon ng isang 3-story mansion. At syempre, ang ating top 1, ang tinitingala ng bawat isa sa atin, Mentor Shirley May Sibulan, isang estudyante na nag-start sa ganitong industry. Tapos, ngayon, kumita ng 200 million plus. Grabe, hindi pa po kasama dyan lahat ng mga incentive na binigay ni company. Meron din po siyang mga properties na. So grabe lang kasi from someone, kumbaga walang-wala sa buhay before, dahil sa ganitong klaseng opportunity na na-offer
or kayang ibigay ni I Am Worldwide, posible pala siyang nangyari. Okay, ngayon disclaimer lang po ha, don't take things personally. Kasi lahat ng mga nakita nyo po, it come from hard work, 'di ba? Commitment, resilience, kumbaga lahat ng 'yan talagang dugot pawis ang ibinigay ng mga tao. Hindi po siya naging madali. Ang kagandahan, habang pinaghihirapan mo siya, ay sigurado na magiging maganda yung future natin. So pinakita natin ano ba yung possible mangyari sa atin. Ikaw na nanonood ngayon, sigurado ako, pag ginawa mo ng seryoso, pag sinunod mo yung step by step natin na ituturo ngayon, sigurado ikaw na rin yung next na magkakaroon ng lahat ng mga pangarap mo. Ngayon, para iset natin ang mind ng bawat isa, sabi ni Alvin Toffler, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Kasi marami po sa atin, syempre, iba't ibang background, iba't ibang profession. Kung ano yung nakagisnan natin, normally, yun talaga yung master po natin. And sa panahon po kasi ngayon, nagbabago na. 'Di ba? Yes, kailangan natin meron tayong kumbaga meron ka talagang kaalaman, pero kung gusto mo po na magkaroon ng maayos na income, maaari ka makapag-search ng opportunities. Ang dami po niyan. And one of these or one of those is yung I Am Worldwide or network marketing. Kaya kami as a seafarer nga po, ginawa din natin to kahit malayo sa background natin, kahit hindi po natin alam kung paano magsisimula. Pero dahil ang ginawa natin, nag-learn, unlearn, and relearn, unti-unti nagkakaroon tayo ng resulta. At ganun lang din yung gagawin mo. 'Di ba? Na since nakapasok ka sa team natin, sa community natin, kailangan na meron tayong ganitong process para mangyari yung mga bagay na gusto natin. So, paano yung step by step? Simulan na natin sa you. Okay? Pinaka-basehan dito, no? Is yung tayo mismo. Kailangan, ito yung mga requirement natin. Kailangan ganito ka. Kailangan maging ganito tayo. Okay? Maging mabait. Dito po, maraming magaling, maraming matalino. Kaya lang po, ang pinaka-requirement talaga dito, kailangan maging mabait ka. 'Di ba? Kasi syempre, ikaw yung pinagkakatiwalaan ng tao. Alam mo ba, yung product natin, yung company natin, hindi talaga yan yung unang nabibili sa atin. Ang unang nabibili sa atin is yung sarili natin. So ngayon, kapag ka ikaw nag-offer ka sa kakilala mo or even sa hindi mo kakilala, if hindi ka maayos na tao, tingin mo ba bibili yung tao o hindi? Malamang sa malamang, hindi siya bibili. Kaya ang napaka-importante na trait natin as distributor, as member, kailangan maging mabait tayo. Next, obey and listen. Very important dito, yung sumunod at makinig. Bakit? Kasi lahat ng mga members natin or ikaw mismo, magkakaroon ka rin ng mga member mo. Kaya kapag hindi ka nakinig, hindi ka sumunod, hindi rin, yun din ang gagawin ng mga member mo. Kung ano ang nakikita sa atin, yun at yun yung gagawin. Kaya always have that yes mentor attitude. Kapag nagsisimula ka pa lang, talagang pinakakailangan natin to. Kahit nga magkaroon ka na ng grupo, kailangan mo pa rin ito. Yung yes mentor attitude. Yung empty cup, ibig sabihin po niyan, yung lahat ng mga natutunan natin sa labas, lahat ng mga experience natin sa labas, iset aside muna natin kung alam natin na hindi naman siya aligned dun sa ginagawa natin ngayon. 'Di ba? Kung halimbawa professional man tayo, pwede natin yan na set aside muna at pakinggan kung ano ba yung meron dito. Okay? No acne. Ang ibig sabihin po ng acne, alam ko na yan. 'Di ba? Hindi po ibig sabihin makapag-attend ka ng training, automatic alam mo na yan. Imagine this, kami po ha, ang tagal namin bago natutunan yung ganitong training. Paulit-ulit, gabi-gabi po kami sa main office natin para makapakinig. Tapos kinabukasan training ulit. Ngayon, every time na uma-attend ako, may natututunan ako. Pero hindi lahat natututunan ko. 'Di ba? Normal po 'yun. Ang capacity lang ng brain natin na maalala sa loob ng
1 to 2 hours, nasa mga 5 to 10% lang. Kaya every time na may mga trainings, importante na tayo po ay nakikinig. Importante tayo ay nag-aaral dahil hindi lahat 'yan maa-apply mo kaagad. Kapag may mga recorded videos, kailangan paulit-ulit-ulit mo siyang pakinggan. Parang kanta na the more mo siyang naririnig, the more mo din siyang natatandaan. Parang ganito lang din po dito. And have a sense of ownership. Lahat ng 'yan magsisimula sa atin. That's why importante kung gusto mo dahil it's a business people business to. You will create an organization of users, sellers, and builders at ngayon, kailangan nakaset na yung mind mo na ikaw yung pinaka-head ng lahat. Okay? Hindi yung upline mo, hindi yung crossline mo, kundi ikaw mismo pababa. Ang iintindihin natin dito is yung sarili nating negosyo. Okay? So, tingnan natin to coincidence or not, 'di ba? Kung yung alphabet daw ay equivalent to numbers, then yung knowledge is equivalent lang pala siya to 96. Yung hard work, 98. Parehas po silang importante, yung kaalaman tsaka yung pagiging masipag. Pero alam po ba natin na meron pang mas importante diyan, which is yung tinatawag natin na attitude. Maaari napanood mo na yung video na ABCs of Success. So ngayon, parehas ito 'yon. Parehas ng concept, 'di ba? Na kahit gaano ka kagaling, kahit gaano karami ang alam mo, kapag ka hindi tama yung attitude, wala din. Masasayang din. Kaya ang pinaka iintindihin nating maayos is yung attitude po natin. Sabi nga dito, bad attitude will ruin your team. Attitude is everything. 'Di ba? Kahit na ang daming pinapasok niyan, 'di ba? Kahit na madami kang connections, kahit na ang galing-galing mo nang mag-present, kapag ka hindi naka-align yung attitude natin doon sa business natin, doon sa community natin, mahihirapan kang makaangat. Kaya ito yung pinakauna na kailangan nating ayusin sa business natin, yung attitude ng bawat isa. Ang tanong ko sa iyo, yung attitude mo ba ngayon, maayos na ba siya? Okay na ba siya para sa iyo or you need to improve? Ikaw yung magsasabi niyan. A bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. So kapag ka ikaw yung feeling stuck, napakiramdam mo bakit ganun, ang sipag mo naman, ma-attend ka naman palagi, lahat na naman ng client kinakausap mo, bakit hindi mo pa rin makuha yung resulta na gusto mo? Maybe, okay, one factor, syempre, yung timing. Pero another thing is yung attitude natin. Baka kasi merong mali pa sa atin. Baka kasi meron pang kailangang itama sa atin. At yun yung kailangan nating maayos. At pag naayos mo siya, dun ka ngayon makakausad. Dun ka ngayon makakaabante. Okay? Number 2, kailangan meron tayong tinatawag na GLLLA. Ibig sabihin po niyan, good learning, listening, and lecturing attitude. So dito sa negosyo natin, kailangan willing tayo na mag-aral. Willing tayo na matutunan yung bawat training, yung bawat lesson na binibigay po sa atin. Ngayon, alam niyo po ba na sa lahat-lahat ng mga senses natin, ang pinaka malaking part ng learning process natin is yung listening. Kung sino yung pinapakinggan mo or ano yung pinapakinggan mo. The more na ikaw ay well exposed sa business natin, the more din na mas mapapabilis yung result natin. 'Di ba? Surround yourself with those people, with those community na alam mo na makakapagpag-grow ng business natin. And also, yung lecturing natin, kailangan talaga nagsusulat. Sabi nga, ink is better than think. Dahil kapag ka ikaw nagsusulat, alam mo ba, tatlong beses, tatlong cycle mong natututunan ng isang bagay. Number 1, napakinggan mo siya. 'Di ba?
Number 2, pag sinulat mo siya, another cycle. Number 3, kapag binalikan mo yung training. 'Di ba? Mas mataas yung chance na matutunan mo ang isang bagay kapag ka sinusulat mo ito. I'm sure, dumaan ka na nag-aral tayo ng elementary at high school. At before, 'di ba, kapag ka nagsusulat tayo, pag pinapasulat tayo ng teacher, minsan ang boring, 'di ba? Minsan pangit pa nga yung sulat natin pero kailangan nating magsulat eh. 'Di ba? Bakit? Kasi the more na sinusulat, mas mabilis yung learning process. Kaya pansinin niyo po pagkabata, ang bilis makapag-pick up dahil palaging nagsusulat. Ngayon, kailangan din natin yan dito sa business. Gusto mo bang mapabilis ang ginagawa natin? We need to start na magsulat din. Kailangan matutunan po natin para hindi lang yung boses, 'di ba? Yung natutunan natin pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Ganun kasi yung normal na nangyayari. Pero kapag may lecturing tayo, mas madali or mas mabilis, mas marami ka ngayong napipick up. Dito sa learning process din, kailangan nating matutunan yung mga basic skills. Katulad nung sigurado naka-attend ka ng I am 5, 'di ba? Yung pag-prospect, pag-invite, importante po 'yun, yung pagse-set ng appointment. Siyempre yung ABC rule, yung edification process. Kailangan kayang-kaya talaga natin 'yan kasi alam mo pag nag-start ka, wala ka pang resulta kaya mahihirapan ka talaga na mapakita sa tao kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila. But because of the edification process, pwede mo siyang pwede mo pa rin siya na mapa-join, pwede mo pa rin siya na maging partner dahil magaling ka diyan. Yung pagpe-present, bilisan nating matuto dahil yung presentation na yan, pareha-parehas lang yan. Kumbaga kung ano yung presentation natin before, hanggang ngayon yun pa rin naman. Kaya kapag marunong kang mag-present, lifetime mo na siyang dala, 'di ba? Halimbawa, aralin mo siya 1 day, 2 days, 3 days, mas mapapabilis ka dahil pag naaral mo siya in 3 days time, the rest, pwedeng-pwede mo na siyang magamit anytime. Yung sharing, yung kwento, yung journey or yung story ng life mo, paano ka napasok sa IAM, importante meron ka din. Baka mamaya ang ginagawa mo lang, um, nag-e-edify ka lang, nagpe-present, pero kailangan matuto ka rin kung paano ba siya i-share. At alam mo, meron tong special training din eh. Pero bigyan na kita ng tip. Dito, kapag ka nag-share ka, kailangan alamin mo kung ano ba yung problem or kung ano ba yung hinahanap mo before. Tapos, paano mo nakilala yung I am worldwide? Tapos, ano yung naging resulta sa'yo? 3 basic things na kailangan mong tandaan kapag ka nag-share ka. 'Di ba? Ano yung problem? Paano na-encounter si I am? At ano yung solusyon or ano yung naging resulta nung nakilala mo na si I am worldwide? O 'di ba? Next, closing a deal. Mayroon tayong mga mentor na katulong nating mag-share diyan sa clients natin. Pero alam mo, ikaw at ikaw din ang magko-close ng deal dahil sa iyo magjo-join yung tao na naimbitahan mo. Kaya importante na kaya mong mag-close ng deal at mag-handle din ng kanilang mga questions, ng kanilang mga objections. Follow up. Sabi nga, the more na nagfa-follow up ka, the more din na mas marami yung possible mong mapo-join. 'Di ba? Kaya importante rin po. Encoding. Nako, may ganyan tayong case. Akala natin kapag ka nag-avail na ng package, automatic encoded na, automatic may income na. So, meron pa po siyang tinatawag na encoding. Kailangan matutunan po natin at wag po kayong mag-alala kasi very simple naman niya. Yung manual, yung lahat ng mga gagawin natin from the start, itinuturo po yan. Mentoring, small groups. Pag may mga ganyang gathering, maximize natin. Kapag ka may mga mentor na nagtuturo sa atin, i-maximize natin. Kasi yung mga special trainings na binibigay, bawat mentoring, dun ka makakakuha ng mga specific techniques na mga effective na magagamit mo. At yun yung kagandahan sa network marketing industry, lalo na sa I Am Worldwide. Kasi lahat nagbibigay ng ideas. Open book po tayo. Kumbaga, walang sekreto, lahat binibigay po sa atin. Ang kailangan mo lang talaga, i-engage yung sarili mo. On the trainings, big group mentorings,
importante, sama ka rin. Engage mo rin yung sarili mo kasi diyan mo makikita kung ano ba yung meron sa organization or kung ano ba yung meron sa community natin. At matutuwa ka kasi um, mapapakinggan mo diyan yung story din ng ibang tao paano mag-start. Maaari makarelate ka rin kapag ka may mga tao na nagshi-share diyan at darating ang time, ikaw din magshi-share din sa mga tao. Facebook marketing, alamin po natin kung paano nga ba natin mama-maximize yung ating Facebook. Kasi sa Facebook, napakalaki ng market, 'di ba? Nandiyan yung makakilala natin, nandiyan din yung mga hindi natin kakilala. 'Di ba? Lahat ng mga tao, pwede nating maging prospect hangga't hindi nagjo-join. Prospect pa rin sila. Pwede mo pa ring invitein, pwede mo pa ring mapresentan at pwede mo pa ring mapa-join. Kaya importante, maximize natin. Wala namang bayad, 'di ba? Pwede naman na walang bayad yung ating pagma-market sa Facebook. So learn the business the fastest way you can. Yun din yung magiging rason papaano ka mapapadali sa negosyo. Ngayon, ang mga mentor natin, they will guide us kung paano yung gagawin. Pero yung push, 'di ba? Yung willingness, magmumula po 'yan sa atin. Okay? Magmumula 'yan sa atin. Kaya kailangan i-push natin yung sarili natin to gain knowledge. 'Di ba? Pag ikaw may knowledge, meron ka ring tinatawag na edge, 'di ba? Kapag may alam ka, may edge ka sa iba. The more na mas marami kang alam, the more na mas malaki din ang edge mo at magagawa mo 'yan through learning. Kapag ka ikaw palagi kang nag-aaral, dun ka rin kikita. O 'di ba sa school, very common 'yan. Kung sino yung pala-aral, siya po yung mataas ang grades. Meron namang mga inborn na, 'di ba, na mabilis talagang makatanda, pero alam mo, kayang-kaya yang matalo ng mga tao na palaging nag-aaral. O baka may ganito kang classmate before na pagka nasa klase, nakikinig talaga siya sa teacher. After ng klase, nag-aaral ulit siya. Tapos kinabukasan, pagkakita mo sa kanya, nag-aaral ulit siya. Hanggang sa bago mag-exam, nag-aaral pa rin siya. Kaya wag ka nang magtaka kapag ka tumaas yung grade niya. Dahil ilang beses niyang inaaral. Ngayon, kung tayo, isang beses tayong umattend, kinabukasan pwede makalimutan na kaagad natin. Di ba? And in that way, nako, malabo tayong makakuha ng high score. Ngayon, kung i-apply naman natin siya sa business, inaral natin ngayon, mamaya aralin mo ulit, bukas aralin mo ulit, next week aralin mo ulit. Hanggat hindi mo kinikita yung gusto mong kitain, aralin mo lang siya ng aralin. Ang maganda lang, habang inaaral mo, pwede ka na agad kumita. O 'di ba? Hindi ka na maghihintay pa na ma-achieve mo yung kumbaga, ma-master mo talaga bago ka pa kumita. Habang inaaral mo, pwede mo na agad siyang pagkakitaan. Okay? So, sa pag-aaral, be humble. Maaari nga, iba-iba tayo ng background, 'di ba? Iba-iba tayo ng pinagmulan, iba-iba tayo ng skills and talent. Ngayon, in order for us na mag-thrive, na magawa talaga ng maayos yung IAM, kailangan magpakumbaba po tayo. Especially if your mentors has lower standards. For example, meron tayong mga uplines or meron tayong mga members na doktor, 'di ba? Meron tayong mga downlines na accountant, teachers, etc. na nakikinig sa atin kasi they humble down, 'di ba? And the more na mas nakikinig sila, mas lumalaki din yung income po nila. Non-stop learning, tuloy-tuloy lang, 'di ba? Hindi lang din tayo magdedepende sa kung ano yung binibigay ng mga mentors natin. Ang dami nating magiging mentor. Meron tayong internet, 'di ba? Ang daming mga tools diyan na nagagamit natin. And also, yung mga libro. Sobrang daming mga libro po na magbibigay sa atin ng knowledge na kailangan natin. Gusto mong malaman kung paano nagwo-work ang network marketing? Basahin mo Law of Leverage. Gusto mong makilala yung sarili mo? Basahin mo yung libro na Unique at marami pa pong iba. Sabi dito, knowledge applied equals income. Yung knowledge, hindi siya power. Applied knowledge is power. Kapag ka nagawa mo, natutunan mo, kailangan mo siyang i-apply para magkaroon siya ng resulta. Kahit gaano ka pa karaming kaalaman,
kapag hindi natin siya nailabas, kapag hindi natin siya na-share, at kapag hindi yan nalaman ng ibang tao, malabo, mahirap tayong kumita. 'Di ba? May kakilala rin ako na ganyan. Ang dami na niyang alam, ang dami na niyang natutunan, at sa dami ng natutunan niya, hindi na niya alam kung ano yung i-a-apply niya. Kaya dito, kapag may natutunan ka, apply mo kaagad. Mas mabilis na mag-apply, mas mabilis din yung pag-income. Okay? Mas mabilis kang mag-aral, mas mabilis yung dating ng pera. Okay? Ganun yung kailangan nating maging mindset po dito. Okay? At the more na mas marami ka ring maibibigay na idea, mas makakatulong ka rin sa iba. Kung sa school, 17 years or more ang pinag-aaralan natin, tapos darating ang time, minimum lang ang sahod. 'Di ba, maraming ganyan po sa atin, lalo pa dito sa Pilipinas, ang taas ng standard. 'Di ba? Kailangan may experience, kailangan graduate, etc. Hindi naman natin masisisi kasi kailangan standard talaga, or kung ikaw negosyante, gusto mo yung quality. Kaya po ganyan yung binibigay na standard dito sa Pilipinas. Kaya lang, kailangan maging aware ka rin na marami talagang opportunity. And one of those is yung ganitong industry na network marketing, na hindi mo kailangan ng ganyang karaming taon sa pag-aaral para magawa mo to. Okay? Ang kailangan mo lang magsimula sa atin. So, attend ka. Yan, every day, Monday to Friday, pwede tayong pumunta ng office. Marami tayong matututunan dyan sa mga mentors natin. And what you've learned, you teach. Ayan, ito yung number 3, hindi ko na isama, no? What you've learned, you teach. Kailangan ituro mo siya sa mga downlines mo. Kapag meron kang natutunan at may downline ka na, always be open. Always na ipasa mo kung ano yung mga dapat mong ipasa. Pag mabilis kang magpasa, mabilis din nilang mapipick up. Ngayon, kapag mabilis nilang na-pick up, mabilis din nilang magagawa yung business. Kaya ikaw, bilisan mong mag-aral, galingan mong mag-aral. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga tao na tutulungan mo. Okay? Nakadepende kasi yung learning nila sa mga ituturo mo. So, everything that you are, you pass it down to your downlines. For example, ngayong araw na to, napakinggan mo yung mga trainings. Merong tumatak sa'yo ngayon na sinabi ng speaker. Ang gagawin mo, sasabihin mo yan. Tatawagan mo ngayon yung member mo, yung downline mo. Sasabihin mo sa kanya yung $1 million idea mo today, 'di ba? Yun yung idea na magbibigay sa iyo ng $1 million income. Kaya dapat ipasa mo siya ng ipasa sa mga member mo. Okay? Ayan, oh. Next natin diyan is yung tinatawag natin na duplicate. Kasi kapag natutunan ng downline mo kung ano yung tinuro mo, maduduplicate ka. Kapag nai-apply niya kung ano yung naituro mo, magduduplicate ka na. At kailangan natin ng duplication dito sa negosyo na ginagawa natin. Kasi hindi ka lang naman mag-i-stick sa isang tao, dalawang tao eh. Darating ang time, dadami at dadami yung mapapajoin mo. At marami pong mga networkers na dito nagkakaroon ng problem. Ang lakas mag-invite, ang daming nagjo-join, pero hindi nila makip. Bakit? Dahil kulang sa duplication. So, ito yung ifo-focus mo. Sabi nga, ang network marketing, duplication is the name of the game. Kapag magaling kang mag-duplicate, mas magiging mabilis, magiging smooth sa'yo yung network marketing. Parang ganito, imaginein mo to ha, pag meron kang 3 tao, specifically mga artista, let's say dumating sa time, may artista kang mga downline, si Liza, si Piolo, si Heart. O, di ba? Meron silang mga kliyente. Tapos, magkakaiba ng location, magkakaiba ng oras. Ang tanong, sino yung pupuntahan mo dyan? Di ba ang hirap mamili? Si Liza ba? Si Piolo ba? Si Heart ba? Pare-parehas yan eh. Pero pag may hindi ako napuntahan dyan, baka naman may magtampo, baka naman may magalit. So ang hirap para sa isang upline, sinong pipiliin? Pero kapag nakapag-duplicate ka, kapag naturuan natin ang mga members natin at na-pick up nila, hindi ka mag-worry. Bakit? Kapag kaya nila
Kapag kaya na nila yan, 'di ba? Or kapag naituro mo na yan, kakayanin na nila, 'di ba? Kakayanin na nilang gawin. So, yun yung difference ng direct selling at network building. Yan yung kaibahan ng nagbebenta lang sa pag-build ng tao. Kasi sa pagbebenta, pag nakabenta ka, may income ka na. Sa network building, kapag nakabenta ka, in-nurture mo pa yan. Bibigyan mo pa yan ng more ideas para mag-grow. At kapag nag-grow yan, dun mo palang mararamdaman yung totoong income. Okay? So, paano ba mag-duplicate? Ito yung duplication system natin. First, ang gawin natin, I do it, you watch. Gagawin muna ng upline, tapos manood ka muna. Next, I do it again, you watch again. Manood ka ulit para maka-pick up ka kung paano siya ginagawa. Third, I do it, you do it. Dalawa na tayo. Kung anong ginagawa ko, gagawin mo na din. Fourth, you do it, I watch. Ikaw naman ngayon, titignan natin kung paano mo siya gagawin at itatama natin, improve natin kung ano man yung nakita natin na pwedeng i-improve. Number 5, gagawin mo na siya. At number 6, do it, do it, do it to perfect your skill. 'Di ba? Kailangan ikaw naman. Okay? Kailangan may pasa mo rin siya sa iba. So, very simple lang yung duplication system natin. At ito, kung tayo ang tatanungin, 'di ba? The more na mas mabilis mo tong ma-apply, mas bibilis din yung negosyo. Pwedeng 1 week, pwedeng 1 month, pwedeng 3 months, pero wag tayong umasa ha, baka mamaya 3 years ka na, 2 years ka na, or 1 year ka na sa I Am Worldwide. Tapos, pag may client ka, sasabihin mo, upline, may papakausap sana ako sa'yo. Pwede bang ikaw? Kasi di pa ako marunong. 'Di ba? So, dahil nga ikaw yung owner, kailangan may sense of ownership ka. Dapat, bilisan natin. 'Di ba? Wag na nating hintayin pa na umabot na 1 taon tapos di ka pa marunong. Ngayon pa lang, aralin mo na. Have that willingness, have that initiative na aralin mo siya on your extra time. And sa duplication, monkey see, monkey do. Kung anong ginagawa mo, yan din ang gagawin ng downline mo. Kaya wag kang magtataka kapag yung downline mo, hataw na hataw, yung downline mo, daming napapa-join, ang daming sinisharean, malamang sa malamang, ganun ka kasi. 'Di ba? Pag yan yung napakita mo sa downlines mo, nako, maniwala ka, sasabog at sasabog yung organization mo. Ayan, oh. Kapag umabot ka na sa ganitong point, 'di ba, na ang tawag diyan, nade-delegate mo na. So hindi na lang ikaw yung nagtuturo, 'di ba? Natuturo na rin ng mga downlines natin. Trust your downlines. Kapag may naturuan ka, trust them. Kasi yan yung moment para mag-grow yung downline natin. Every time na sinasamahan natin ang downlines natin, mas nabe-baby natin sila. Mas tumatagal ngayon yung kanilang growth, um, yung kanilang growth stage, 'di ba? Tumatagal yung process sa pag-grow nila, pag-level up nila. Kaya kapag tayo na ituro natin, we must trust them. May ganito kasing mga senaryo, mentor. Yung kakausapin ko kasi mayaman. Yung kakausapin ko kasi parang hindi ko parang hirap akong kausapin siya dahil mas mataas yung pinag-aralan niya sa akin. Okay? Kaya kadalasan sinasalo ni upline. Pero ang goal natin, magawa ng downline yung nagagawa natin. So trust them, 'di ba? Give them the motivation na gawin, i-apply yung natutunan. Hangga't hindi yan napapakawalan, hangga't hindi niya nailalabas kung ano yung potential na meron siya, mahirapan tayo. Okay? Pag nailabas na yan ako, dadali at dadali. Sabi nga dito, do not rob his chance to become a leader. 'Di ba? Wag nating hayaan, wag nating nakawin yung chance niya na magawa din kung ano yung kaya nating gawin. Meron dito mga mahiyain, 'di ba? Mahiyain sila, pero nung nabigyan ng chance na maging isang leader, alam mo, hindi lang basta
hindi lang naging nawala ang hiya eh, 'di ba? Ang nangyari, talagang leader type, talagang sumabog yung organization dahil nabigyan ng spotlight. So, ganun yung kaya nating magawa kapag nagde-delegate po tayo. Ngayon, what if hindi pa kaya ng downline? Alam nyo po, ang reaction lang natin dyan, kaya mo. Sa totoo lang, kaya nating lahat. Wala naman dito na hindi kinaya. Wala naman po tayo nabalitaan. Isang downline, pinag-present ng mentor, kinabukasan, dedo. 'Di ba? Wala namang ganun. 'Di ba? Hindi naman nakakamatay yung ginagawa natin. Okay? Hindi naman, yes, nakakahiya. Yes, nagkakamali, pero hindi siya nakakamatay. Okay? Kaya naman, um, keep pushing lang, 'di ba? Kapag magkamali, that's okay. Sino ba naman ang tao na perpekto? Wala namang ganun. Kaya okay lang magkamali at the more nga na nagkakamali na agad ngayon, the more din na mas okay para sa susunod maitama na. Okay, next. Pagka na-duplicate na or delegate na, darating ang time, ganito na mangyari. Ito po ay multiply na. 'Di ba? Dumami na ngayon yung mga members. Hindi na lang ikaw yung nag-i-invite, nagpe-present, pati yung mga downlines, pati yung mga members mo ay dumadami. 'Di ba? Na kaya na nilang mag-produce. Kaya na nilang mag-produce ng sarili nilang mga downlines din. Magugulat ka na lang, bakit 100 na tayo, 200 na tayo. 'Di ba dati, dalawa lang ang magkasama. Pero dahil nag-multiply, dumami ng dumami. Hanggang sa magkaroon ng big network. O 'di ba yung mga pinakamalalaking team sa IAM Worldwide, Team MVP, Team Blast. At alam mo ba, part na rin tayo. Isa tayo sa may pinakamalaking grupo sa buong kumpanya, ang ating Team Limitless Community. You are very blessed na nandito ka ngayon kasi part tayo ng isang malaking organization na ginagawa yung proseso step by step at sigurado darating ang time, ganito na rin kalaki ang grupo mo. Imagine this, kapag may malaki ka ng grupo, syempre, automatic sasabay ang income. Grabe to ha, itong income na to, pandemic times pa. Pero alam mo ba, umaabot ng 7 figures to 8 figures ang kinikita ng mga distributor because of multiplication, because of building network. Siyempre, kapag lumaki ang income, doon din natin makukuha yung mga big dreams natin. 'Di ba? Gusto mo ba ng bahay? Gusto mo bang magkaroon ng magandang bahay? Gusto mo bang magkaroon ng magandang sasakyan? Gusto mo bang makapag-travel sa mga iba't ibang lugar? Lahat ng 'yan ay posible sa IAM Worldwide. Karamihan pa po diyan, libre. Karamihan diyan, hindi mo na kailangang gastusin. Pag meron kang malaking network na na-build, kayang ibigay yan sa'yo ni IAM Worldwide nang wala kang babayaran. O di ba? May travel, o may oras ka para sa family, pwedeng-pwede na. Di ba? Kapag tinrabaho mo talaga siya. Sasakyan, sobrang dami. Katulad ng pinakita ko kanina, ikaw na lang magsasawa. 'Di ba? Ikaw na lang ang mawawalan ng parking sa dami ng mga sasakyan na pwede mong makuha. Imagine this, dun pa lang sa lifestyle natin na incentive, may 8 levels na siya. Ibig sabihin, may 8 sasakyan ka na pwedeng makuha ng libre from IAM Worldwide. Ganon siya kaganda. At yun, designed yun sa lahat ng mga members. Kahit sino, pwede, basta gagawin yung tamang process. Okay? Ito yung step procedure niya. Naging ladder nga siya, no? So, tingnan mo lang. Nag-start siya sa'yo. Start siya sa'yo sa GLLA, aralin, tapos ituro, duplicate, delegate, multiply, big network, big income, big dreams. Ganun lang siya kasimple. 'Di ba? Simple. Sabi nga natin kanina, simple lang to. Kung titingnan natin, simple. Pero hindi porket simple, masasabi nating sobrang dali na. Hindi. It will still be dependent sa galaw mo, 'di ba? Sa reaction mo, sa ina-apply mo. Kung before, ang nakukuha mo lang yung needs mo,
Pero kapag lumaki ang income mo, lahat ng mga gusto mo, pwede mo nang makuha. Darating ang time, pag pumupunta ka ng restaurant, hindi ka na mag-check dun sa right side, dun sa presyo. Ang titingnan mo lang, ano yung pinakamasarap. 'Di ba? Kapag ka may mga flight ka, kapag ka pupunta ka sa ibang bansa, hindi ka na maghihintay pa ng seat sale. Ang gagawin mo, pag nagustuhan mong pumunta ng ibang bansa, book ka lang. Naka-business class or first class pa. 'Di ba? Kapag ka may gatherings kayo, pag may birthday sa family, 'di ba? Isang tawag lang, okay, handa tayo. Lahat ng mga bagay na gusto mo, posible na makuha sa network marketing industry, sa I Am Worldwide kapag nasunod natin yung step by step procedure na 'to. Paano kung hindi? This is the question. Paano kung hindi? Di siyempre walang big dreams. Walang big dreams kapagka walang malaking income. Walang malaking income 'pag wala kang network, 'di ba? Walang malaking network 'pag hindi ka nakapag-multiply. Hindi ka makapag-multiply kapag hindi ka nag-delegate. Hindi ka makapag-delegate kung hindi ka naman nag-duplicate at hindi ka makakapag-duplicate kung hindi ka nagtuturo. 'Di ba? Kung hindi mo kayang magturo, ay hindi ka makakapag-duplicate at kaya ka naman hindi nakakapagturo dahil baka hindi ka natututo. Bakit hindi ka natututo? Kasi baka mamaya akala mo marunong ka na. Baka mamaya akala mo kaya mo na. Pero pag pinagsalita ay hindi pa pala. Kaya ngayon hindi natuto 'to at dahil 'yan lahat, kanino? Hindi po sa akin ha, sa'yo, okey? Kung sa aking part naman, hindi rin ako maninisi sa iba kasi alam ko babalik at babalik 'yan sa'kin. Bakit walang income? Dahil sa'kin. Bakit walang malaking grupo? Dahil sa'kin. Bakit walang na-duplicate? Dahil sa'kin. Bakit walang natutunan? Dahil sa'kin. Lahat ng 'yan nag-i-start po sa atin. Tanggapin po natin siya. Bato-bato sa langit ang tamaan, i-accept mo, 'di ba? I-accept mo 'yan ng buong-buo para maka-move ka. Hangga't 'di mo ina-accept na ang problema ay nasa iyo, hindi ka rin magmo-move forward, 'di ba? Yun nga, isip ka ng isip, nasaan ba yung butas ng gulong natin? Yun pala, nasa atin din mismo kasi tayo rin pala yung gulong, 'di ba? Tayo rin pala yung may kakayanan para maayos yung takbo ng buhay natin. Kaya sabi dito, do not reinvent the wheel. Huwag mo nang baguhin. Sundan mo kung ano yung dapat gawin para mas mapabilis ka. Saan ka nakakita ng square na gulong, 'di ba? Na smooth ang takbo. 'Di ba ang hirap nun? O kaya triangle, 'di ba? Iniba mo yung ngayon yung gulong. Pero para maging mabilis siya, kaya nga yan na-invent, 'di ba? Kaya nga yan nagawa is para mapabilis yung ginagawa natin. So, lahat ng mga tinuturo, yan na ang pinakamadaling daan para sa atin. So, why reinvent the wheel when you don't have to? Huwag ka nang mag-isip pa. 'Di ba? Huwag mo nang, kumbaga, pakinggan mo na lang kung ano yung sinasabi para mas mapabilis ka sa resulta. At darating ang time kapag ka unti-unti nare-receive mo na yung mga resulta na gusto mo. 'Di ba? Nagkakaroon ka ng sasakyan, kumita ka ng milyon, lumalaki grupo mo, nakakapunta na kayo sa iba't ibang mga bansa. Doon mo masasabi na worth it lahat ng pagsunod mo. Na worth it lahat ng pinag-aralan mo at pagturo mo sa mga downlines mo. Kasi lahat ng yun, yung recipe para doon sa pangarap na gusto natin. So with that, thank you so much sa iyong pakikinig. I hope marami kang natutunan at may apply mo sa negosyo natin. Ulitin natin, lahat ng mga to, kailangan natin siyang may apply para magkaroon siya ng power. Yun lang, thank you so much and God bless. See you sa next video. Okay, ngayon ay 2:46 na. Okay pa kayo diyan mga mentor? Marami ba kayong natututunan? Natutuwa po ba kayo? No need na mag-ano, mag-unmute 'no? Oo, pero I hope marami kayong nakukuha at maaari narinig mo na yung mga topics natin, pero alam mo yon, mas nagiging clear sa'yo kung ano yung mga tinuturo. At ngayon dahil natuturo siya ng mas maayos, mas malinaw, I hope din may apply mo siya ng mas maayos din. Dahil yan,
lahat babalik din sa atin. Okay, without further ado, no? Para mas lalo pa natin na dagdagan pa yan, ay papakilala ko na po sa inyo ang ating next speaker, 'di ba? Na grabe, ibang klase talaga yung nangyari sa life niya because of I Am Worldwide, and ngayon ay top earner ng company, may billboard sa EDSA, 'di ba? Walang iba, tawagin na natin, palakpakan natin diyan, Mentor RJ Golecruz. Takot pa naman natin, Mentor Giancarlo Signo. Thank you so much, Mentor Carlo. Amazing morning again, everyone. Kumusta? Still alive? Ayan. Hello, hello. So, start na tayo for our next topic. Prepare lang natin. Okay pa kayo? Maganda yung next topic na pag-uusapan natin because sobrang magagamit natin to sa business natin. Yan, kamusta ka? And I hope na marami ka na natutunan. Sobrang relatable tong topic natin kasi we will talk about how are we going to handle people dito sa business natin. Yan. Since we entered the business of network marketing or multi-level marketing in our business, hindi optional ang paghawak ng mga tao at hindi optional ang pag-develop ng sarili. So ngayon, pag-uusapan natin ang ating personality. Ayan. If ever no, na gusto mong malaman kung anong strength at weakness mo, even strength at weakness ng taong isang beses mo lang makita, no, kailangan pakinggan mo tong training na to. Pero bago mo pakinggan tong training na to, mas maganda if i-take mo muna yung tinatawag nating personality test. So it's an exam na may 24 sets of question. Pipili ka doon between DIS or CR. Pipili ka doon between kung ano yung pinaka nagde-describe sa'yo. You can ask specifically your mentor paano siya sasagutin. I'll explain now kung ano yung description between characters. Okay? So, merong ibig sabihin yung D, I, S, and C. And dito sa business natin, meron siyang kanya-kanyang strength, weakness, at even paano mo siya gagamitin sa ginagawa nating negosyo sa pagbibuild man or pagharap man sa iba't ibang klase ng kliyente. O simulan natin yung letter D. D stands for dominance. We call these people dominant people. And the best animal that can describe them is ito. Animal na sa gilid, lion. Pag sinabing lion, anong pumapasok sa isip mo? For sure, malakas. Ano pa? Powerful. Isa lang din. No? Pero, pag sinabi, imagine mo sa jungle, hindi siya ang pinakamalaki. Hindi siya ang pinakamatalino. 'Di ba? Hindi rin siya ang pinakamalakas. Pero, bakit siya ang tinawag na King of the Jungle? Bakit kaya sa tingin mo? And because he has this aura, 'di ba? Of taking control. Ayan. Kaya ang mga dominanteng tao, typical, they are born to lead. Ayan, no? They like doing things. And gusto nila, hindi lang doing things kung kailan gusto. Dapat ngayon na. Okay? Dapat agad-agad. Ayan, no? They're the so-called powerful people, the doer, get things done now, just do it. And they are the people who likes challenges. Ngayon, if ever ikaw to, based doon sa exam na sinagot mo, makinig kang mabuti kasi possible ito yung strength mo. Ang strength ng mga dominant people, sobrang persistent, matyaga, especially kapag alam nila yung makukuha nila kung ba't nila kailangan trabahuin yung isang bagay. No? Very goal-getter ang mentality and very leader type. They are easy to make quick decision. To make quick decision. May mga iba kasing klase ng tao na parang pag tinanong mo anong ulam, hindi nila kayang sagutin. Itong mga dominante, they know what they want. And pagka ayaw nila sa'yo. Yan. Strength yun kasi nga, they can create or they can make quick decision. No? Next, they solve practical problems. So, self-reliant, independent, and works hard. I don't know if meron kang makilalang ganito, sample na lang natin is yung mga babae na grabe parang lalaki. Hindi lalaki yung mukha, hindi lalaki yung feature, pero parang lalaki yung ugali. Ang tawag doon, alpha female. Yan. Typical, most of them, dominant.
Hindi mo sila kayang utusan because they know they can handle themselves. Di ba? May kanta nga, Miss Independent. So, yun. About sa kanila to. Weakness nga lang and the downside of being dominant or having this kind of personality, ito. Since doer sila, action ng action, ang problem, sila rin yung mga taong pag nagsalita, ayun. Kadalasan walang filter, dire-diretso. No, insensitive toward others. Wala silang pakialam kung nasasaktan ka sinasabi nila, importante masabi nila sa'yo kung ano yung pagkakamali mo. May point naman sila. Okay? Pero yun nga, wala silang pakialam kung nasasaktan ka. Most of them are very impatient. Ba't sabi kanina persistent? Impatient sila kasi pag hindi nila nakuha sa time nila gusto nila, disappoint sila agad. Okay? Since challenge takers tong mga dominant people, most of the time they overlook risk and caution. Sobrang inattentive din nila sa details. No? One of my leader na binibuild, isa siyang dominante. And tawa ko ng tawa kasi every time nagtatanong yung mga top mentors, sino magsasuffer, tataas siya ng kamay. Ngayon, pansin ko, parang it happened for a couple of months na nagtataas siya ng kamay every time. Tapos, yung tinanong ko, inassess ko siya, explain mo sa akin paano i-hit yung sapphire. Hindi niya ma-explain. Kasi ang point pala, hindi niya alam kung paano talaga mag-hit ng sapphire. Pero magtataas siya ng kamay para mag-hit ng sapphire. Mag-hit daw siya. So, ganun siya. Takes on too much, kaya ko yan. Ayun, weakness yun. Yung parang hindi kaya ko yan. Kahit parang hindi pa naman sa time, di ba? Parang kakastart mo lang. Pero sabi niya, hindi, magbo-blue diamond ako, kaya ko yan. Kasi nga, because of the training, nakalimutan na maging realistic somehow. Next, resents restrictions. Ito pag pinigilan mo, alam niyo po, pag may dominante, no? Pag pinigilan mo, gigibain niya talaga yung rules. Kailangan mag-abide din sa kanya. Ayaw papigil, too demanding of others, inflexible, unyielding, stubborn. By the way, all personality, lahat yun may kanya-kanyang katigasan ng ulo ha. Makikita niyo mamaya between personalities, if ever ikaw to, paano mo siya i-improve, okay? Tapusin mo to. Result-oriented. Sugod ng sugod, and yun nga, sugod ng sugod, inattentive details. Additional, dominant people, most of them are purpose and goal-oriented. Kaya po sila yung kadalasang leader. O, sample na lang. Classroom setup tayo ha. Classroom setup. Familiar ka dun, for example, nag-high school ka or during studying. Di ba, merong inassign, o, say, group yourself into 5. Okay, bilang 1, 2, 3, 4, 5. Tapos may isang group, no? May 5 na tao na kompleto na sila. O, sino leader sa inyo? Etong mga dominant, hindi yan mag-aantay ituro siya. Sabihin, ako na ma'am. Baka ganyan ka. Ayaw mo na nag-aantay sa iba. Ako na po magli-lead. I will take charge. Yan. Sila yan. Kaya most of them are very leader type. Eto, acts like boss or siga. May kakilala kang ganyan. Yung pag naglakad, kala mo may kaaway, no? Yan. Walks fast. Ayan, sila rin yung kala mo parating hinahabol. Sa kanila kasi, time is very crucial. Like, sobrang bilis kailangan. Bawal kang mabagal mag-explain kapag meron kang client na dominante. Coach, paano ko ma-assess kung yung client ko dominante? Typical sa kanila, eto, tumitingin sa oras, tapos parang gusto niya, naiinip siya pag mahaba ang explanation. So, kailangan mong ma-detect agad yun. Kapag kagan ng client mo, bilisan mo ang pag-explain. Okay? Next, dominant people can work alone. Ito lang yung isa sa mga kailangan maging tendencies niya na dapat maging aware ka. They somehow they have the tendency to use people, strives for control. So kapag ka ang dominante na assign as leader, ayan, gusto niya nakokontrol niya lahat ng bagay. They are very disappointed kapag ka yung mga downline niya hindi naggagawa yung mga bagay na pinagagawa niya, nautos niya, o kaya naman hindi niya na-hit yung goal na sinet niya for them. So yan, nafo-frustrate sila dyan. Straight to the point. So, sobrang straight to the point, di ba? Offensive at times, para siyang dinamita. Alam mo yung pagka nagsalita na siya, ang sakit talaga. May kakilala kang ganyan, yung sobrang sakit magsalita. Okay, later lilinawin natin na hindi ibig sabihin masakit magsalita, masamang tao na ha. Okay, expect other people to do what they do. Ayan, always expect result, straight to the point. They don't break rules, they change it. Diba, sabi ko sa inyo, gagawa yan ng paraan eh.
And then lastly, they do things with value only. Expect recognition in their work. If you have a downline that's dominant, recognition is very important sa kanila. Since achiever mindset sila, they like challenges, and once na-accomplish nila yun, they know na dapat nila ng reward or ng pansin. Okay ba? So guys, don't misunderstood. Dominant people, hindi sila masamang tao. They're just mostly misunderstood kasi since yung front nila at yung bibig nila medyo matabil. May kilala kang ganyan, yung parang mabait naman to eh. Meron nga ako kilala dominant, like sobrang tabil ng bibig niya talaga. Pero sobrang buti ng puso niya, nagpapaaral nga siya ng ibang mga tao. Siya yung nagsusupport niya sa family niya. It's just so happy na gano'n lang talaga yung dila niya. Baka may mga kilala kang ganyan. Diba? So understand their weakness and their strength. Let's appreciate the people based on their strength and also understand them na may weakness din sila. Okay, let's proceed. O kaway-kaway. Ayan, no. Next is I. Ang ibig sabihin ng I dito sa business natin, dito sa DIS sa training, is influential. Ayan, no? Influential. Or the so and so called the popular. Kung yung dominant is powerful, ito naman si I is the popular. O, familiar sa picture na sa gilid? O, di ba, unggoy yan. Mostly sa mga movies, anong role ng unggoy? Di ba sila yung mga asar, nakakatawa, and alam mo na, sa lahat ng grupo, kahit saan ka magpunta, meron at meron nakakatawa. Hindi ko alam kung ikaw yon, pero you have to really take the exam para masigurado natin na ikaw yan. Kasi yun nga, exam yung makapagsabi kung ano talaga yung personality mo. Just be honest, and wag mo kontrolin kung ano yung gusto mo doon para feel ko ito ako. Pero dapat you just have to be honest when taking the examination. So may purpose lang kasi ito, para malaman mo yung sarili mo and eventually malaman din yung galaw ng ibang tao. Okay, itong mga I na to, ayan, ito yung strength nila. Optimistic. Ayan, ito po parating positive thinking. Positive-minded, personable, kaakit-akit, and entertaining. Meron kang kilalang tao na parang isang beses mo lang siya nakasama, sobrang gaan sa pakiramdam, tapos lahat parang best friend na kayo. Ayan, most of them, ito, I sila. Okay, one hint yon na masabi mo, ay, itong I to. Okay, next, verbally articulate. Magaling magsalita. Hindi ko alam kung may naging classmate na kayo or may kilala kayong ganito na tipong kahit hindi nag-prepared, kahit di siya nag-prepare, parang ang galing niya talaga magsalita. Parang kaya niya mag-deliver ng speech kahit bigyan mo na siya ng one word, i-expound niya talaga yon. Yan, I. Enthusiastic, masigasig, makes a good impression. Alam niyo po, ang mga I hindi yan magdadamit ng magulo. Ayan, kasi nga, they like to please other people as well. They are outgoing and friendly. So, this type of people are extroverted. Ayan, friendly, persuasive, nakakahikayat. Sila yung mga klase ng tao, ito pag nakapenta, wala siyang alam sa details ng barley. Sabi niya lang, mag-take ka nito, gagaling ka. Wala siyang sinabi kahit anong detail. Meron pa kami naging leader, sobrang ay niya. Ayun na, naintindihan niya na yung term between sobrang dominant naman ito, sobrang ay naman ito. Ayan, sobrang ay niya, nag-present siya, sabi niya, mag-refer ka lang ng 8, magja-just for you ka. 'Di ba? So, paano 8? Tas just for you. Tapos meron siya, nakakabenta siya ng barley. Tinanong namin, paano ako nakakabenta? Sinabi ko sa kanila, bumili sila. Pag hindi sila bumili, mamatay sila. So yan, ay. Yan, strength yon. May strength yon. Like, galing talaga nila magsalita. Weakness, ito na. Lacks follow through. Pag sinabi lacks follow through, sabog-sabog kasi ang I. So, di ba sobrang galing nila sa tao? Lahat, ano yun best friend ng lahat, pero sila, wala silang best friend. Familiar na, may kilala kang ganyan. So, since sila, mahilig sila sa tao, lahat ng downline close niya, ang problem, wala siyang matutukan. Okay, talks too much. Ayan, baka may kilala ka, yung tipong nag-uusap kayo, hindi mo maawat, grabe. Ito, pepresentan mo yan. Yung tipong, oo, ganyan din yung ganito. Oo, alam ko na yan. Kulang na lang sa kanya may bigay yung presentation mo, yung iPad mo, tapos siya na mag-present. Yan, ganun yung mga I. Later, i-explain ko paano mo siya ma-maximize sa business. Ngayon, i-explain ko lang yung personality. Impulsive. Ito, jumps to conclusion. So, very judgmental. Pag nakita ka ng I, tapos sabi niya, ay, hindi yaman to. Okay, pahirap to. Mga ganon. As in like, maano sila sa mga tao. Acts impulsive, ibig sabihin, kadalasan di sila nag-iisip kung anong gagawin.
Eh, ito rin yung mga taong bilis mag-leave sa GC. Hindi niya naisip na, uy, may mga downlines pala siya doon. Yan, mga pwedeng ganun yung scenario. Hindi na natin siya, wala na palang budget, pero bibili kasi nakitang sale. Ay. Okay, emotional roller coaster. Um, Pag masaya siya, sobrang saya niya. Pag malungkot siya, sobrang lungkot niya. Pero ang maganda sa kasi kahit sobrang lungkot niya, ang bilis na lang din pasiyahin. Ang bilis lang din niya mag-bounce back. Overly commit. Ito na, no, kaya ko po yan. O sige, pupunta ako dyan sa IBP dyan sa Batangas. Sige, punta ako dyan sa Baguio. Eh, same day. Paano gagawin? Pero yun nga, nagko-commit siya. Yung ending, labo-labo. Wala siya napuntahan. Yun. Verbally manipulative. Ito. Isa sa mga weakness ng I, since magaling sila magsalita, ayun. They can manipulate people to do things for them. Yan. Makakalimutin dahil sa sobrang masiyahin. O, baka may kilala ka, yung tipong sobrang nagpa-party kayo, tapos nagulat siya. Nadala niya na pala yung baso, nadala na yung kutsara, di ba? O kaya inahanap yung cellphone, nasa kamay niya lang naman. Hinahanap yung susi, nakasakbit lang naman sa kanya. Yan, ay. Misjudge capabilities, overestimate results, and jumps to conclusion. Additional, I people likes to get approval. Okay, since people pleaser ang ano nito, ang characteristic nito, all I want to do is to have some fun. Okay? Maboboard sila kapag pinresentan mo sila tapos sobrang walang joke. Ayun, kailangan parating merong birang ganun. Ano, loves to be around people, happy or sad. They cannot live without people. Kailangan meron silang kasama. Ang mga I kasi, ganito siya. Since extroverted sila, they feel like they are incomplete kapag ka walang taong kasama. Sobrang lugmok na lugmok sila. 'Di ba? Kabaliktaran siya ng mga introverted. Ang introverted, masaya siya, okay siya mabubuhayin kahit mag-isa. Iba dito. Okay. Visionaries. Okay. Meron sila nakikita hindi natin nakikita and we have to respect that kasi grabe. Sample na lang yung president natin. Sobrang visionary niya to the point na lahat ng na-vision niya eventually nangyayari na. Okay? The future looks so bright. I've got to wear shades. So talagang anto, life of the party. Likes to get approval. Gets too excited easily. Makakalimutin. Magulo ang utak. May kakilala kang ganyan, magulo gamit, kwarto. Sabog-sabog ang gamit. Kadalasan high-I. Mataas ang percentage. Magaling silang makisama ang problem short term. Yun nga, best friend na yung turing sa kanila ng lahat, pero siya wala siyang best friend kasi yun lang naman siya. Yun na siya. Kaya niya makiget along with any other people. Di ba? Yung pumuntang walang kakilala paglabas, kakilala niya na lahat dun sa isang hall. May kilala kayong ganyan? Tang can be eto, laging late. Problema sa mga ayan, laging late. Mag-ano yan, di ba? Overcommit. Yes po, hindi ako late ngayon, hindi ako late next week. Magulat ka, late pa rin. Nasa kanila kasi yung bad with tayo, parang di maaga pa, sayang yung 15 minutes, hindi 30 minutes lang ng biyahe ko, yan. Ending late. They're really bad with time. Tang can be his best friend but can also be his worst enemy since minsan walang control yung bibig sa pagkwento, yung mga bagay na dapat hindi na kwento, nakakwento pa. Ayan, so mahirap medyo magkwento ng mga sikreto dito. Magulat ka na lang sabihin niya, hindi niya alam na kwento niya na sa ibang tao yung mga kwento na dapat hindi ikwento. No? Exaggerated magkwento, susceptible to temptation. Punta muna tayo sa exaggerated. Pag sinabing high-I, tas exaggerated magkwento, baka may kakilala kayong ganito. Yung tipong, ang totoong nangyari natalisod. Pero pag sila bumira, pag siya mismo nagkwento, grabe, plakda. Hindi pong, wala pa siyang ginagawa, onti pa lang sinasabi niya, natatawa ka na. Hindi pong, pag siya nagkwento nung sa movie, tatawa ka ng sobra. Pag napanood mo yung movie, ay, mas nakakatawa pa yung kwento nitong kaibigan ko na to. Ganun yung high-I. Ganun sila kagaling magkwento. Sobrang masaya silang kasama. They're good at attracting people, fun to be with, yun nga, susceptible to temptation. With regard to susceptible to temptation, ito pala ang isa sa mga weakness ng influential. Sobrang daming kasi magagaling silang magsalita. Madalasan kinokonote sila ng salesperson, ma-PR, yan. Sabi nila pang sales ka kasi ang galing mong magsalita eh. Ang galing mong tawag dito, mag-entice, yan.
since people pleaser sila, kapag meron silang client na hindi nag-join or meron silang kaibigan na sabi, ano yung ginagawa mo? Minsan nawawala sila sa alignment. Magko-quit sila, hindi dahil ayaw nila gawin yung IM, kung hindi dahil ayaw nila ma-judge. Ayaw nilang maasar. Ayun, nakalimutan nila yung pangarap. Okay, so yun yung mga temptation nila. Mabilis silang ma-down doon. Okay. Good at attracting people, creates enthusiasm and excitement. Pagkasama mo, parating energetic. If you cannot sing well, sing loud. If you cannot present well, present with enthusiasm. Grabe ka to. Ayan. Focus on the present. So, YOLO po sila. You only live once. So, talagang make sure nag-enjoy sila. Okay, nakita niyo yung difference? O, sample na lang, classroom setup. Pag dominant, di ba, nawala si teacher. Class, tahimik. Ayan, sila na yung mga dominant na yon. Class, tahimik, susumbong kayo kay ma'am. O, ayan. Pag influential, di ba, nawala si ma'am. Ano gagawin ni Ai? Ang gagawin ni Ai, somewhere magjo-joke yan, tatayo yan, magpe-perform, magulat ka, may sumasayaw, may kumakanta. Yan, Ai. Okay? Papunta tayo sa next personality, which is steady. Or, the quote-unquote, the peaceful one. Ang picture na ginagamit natin, the best animal to describe them is koala or tarsier. Basically, they like just to, ayan, yung nakatingin lang, literal talaga na steady Steady, hindi pong, di ba, pagka tarsier, nasusunog na yung kagubatan. Sunog sila, matik yun. Ay, hindi pwede masunog kagubatan kasi mamatay sila. Titignan lang nila yung apoy. Yun. Steady people are the watcher. They watch things. They're easy to get along. Kagaya sila ng I. Later, meron tayong picture na mas maintindihan yung similarities. Same sila ng I kasi mabilis lang din silang makasama. Pero ang difference between S and I, yung steady, ang relationship na kinecreate nila long term. Okay. Steady people are good followers. Pag may sinabi ka sa kanila, gagawin nila. Ang problem lang, sa weakness lalabas. Gagawin nila, hindi ka lang sure kung kailan. Pero gagawin nila. Later lalabas yun sa weakness. Strength ng mga steady people, baka may kilala kang ganito or baka ganito ka, loyal. Ayan, alam nyo, once you get their trust, sa inyo na yun. Consistent, supportive, service-oriented, good listener. Grabe, no? Parang jowa material, no? Next, reliable, mapagkakatiwalaan, agreeable, and good with people. If you have problem, better tell to steady people than tell with I. Okay? Ilang tao, yung mga else, pag sinabihan mo ng problema, hanggang hukay, dala-dala nila yun. Hanggat di sila pinipiga ng sobra, hindi nila sabihin niya, kasi sikreto nyo nga yun eh. So yun, and they're happy serving people. So, bihira sa mga steady yung maging leader. Unless the situation calls them. Since ang mindset lang nila, okay na akong nagpapalakpak, I'm a good friend, I'm happy for you. Pag inofera mo ng opportunity yan, sige bro, sis, ikaw na lang. Okay na ako, I'm very proud of you. Yan, mga ganun yung mga S people. Weakness, resist quick change. Ayaw nila ng pagbabago. They will remain, okay na ako dito, masaya na ako na buhay, nakakaya naman kaming pamilya, okay na ako nagko-commute, nakakatakot yung kalsada. May mga ganun. Ayan. They avoid conflict. Ayaw nila yan. So, para sa kanila, masira ang peace nila. So, aalis na lang sila somewhere, tatago muna, wag mo nang papakita. Overly tolerant. Ito. Di ba S nga sila? People pleaser sila in a way na hanggat pwede ka nilang itolerate kahit mali na yung ginagawa. Which is hindi maganda sa business natin. Kaya hinahayaan na lang. Sige, magbabago din yan. Bigyan natin ng chance. Yan yung weakness ng S. Indecisive. And may kilala kayo na pag tinanong mo kung anong ulam, sabi niya, kawag na bahala. Kahit ano. Oh, baka may ganyan yung jowa niya. Pag tinanong anong ulam, kahit ano. Gusto mo ng burger, ayaw. So, akala ko ba kahit ano? Nag-suggest ka, ayaw naman daw niya yon. Ito, urong-sulong. Dito kaya alalay sa mga S. Di ba? Ano yan, magko-commit yan, tapos biglang paggising yan sa umaga, hindi siya motivated, so hindi mo siya makikita. Kailangan mo siyang tawagan. Men, sabi mo, pupunta ka. Pupunta na siya. Kailangan lang ng push. Indirect with others. Hindi sila yung kayang sabihin na, alam mo yung tipong direct to the point. Nasaktan mo ko.
Hindi sila yun. Gumawa ka ng mali. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya sabihin, I love you directly. Hindi nila kaya sabihin yan. Kailangan may paligoy-ligoy, ikot-ikot, bago nila masabi yung totoo nilang nararamdaman. Okay? They're difficult with deadlines. Always last minute. They like procrastinating or pagpapabukas. Hindi, may bukas pa naman. Ending, parating last day magpasa sa school, magpasa sa work. Yan. They avoid conflict, lack initiative. Ayan, kung pagko-compare natin, si S, alam nyo na, pag may project, si Dominante, pasa na para pahinga na. Si I, mag-enjoy lang yon. Si S naman, sa dulo na to, siya na last mag-submit. Nag-rattle ngayon. Okay. Additional. Okay, additional. Steady people can easily get along with other human people. Okay, with other human being. Madali sila makaget in a relationship with other, with others. Cool lang, chill lang yung vibes nila kasi tahimik nga. Nagte-text kapag di pupunta sa lakad. May kilala kayong ganyan. Yung iba walang pakialam eh. Parang, okay, hindi ka man nag-update. Pero sa S, malaking bagay yun, big deal yun. Magsabi ako kasi baka nag-aantay sila sa akin. Yan, kaya mga S. Kawawa naman sila. Good with routine task. Ito pala. Alam nyo ba that ang top earner, top 1 at top 2 ng IM Worldwide ay steady people? Hmm. They are steady people. Ano sa mga strength nila is routine task. Hindi kasi sila magaling sa simula. Pero pag natutunan nila, unstoppable na sila. Kaya pag may downline kang S, mabagal sa simula, tutukan mo yan. Kasi pag yan nakuha niya, kapag yan nagstay, long term siya. Okay? Hindi sila magaling makisama. Magaling silang makisama, pero hindi mabilis makuha ang trust. Pag nakuha kasi ang trust, sa'yo na yun. So, minsan parang aloof sila sa'yo, pero hindi totoo yun. Hindi masabi ng diretso sa kusap totoong nararamdaman. Best position niya is counselor. Okay? Stubborn siya, in a way, yun nga, okay lang ng okay, kahit minsan hindi na okay sa kanya. Ang temptation naman sa mga S, kahit hindi okay sa kanyang uminom, umalak, sasama siya. Sabi niya kasi, hindi mo, bait naman yung mga kasama ko. Tsaka hindi naman ako iinom. So, ganun. Temptation na yon. Magulat ka na lang, eventually ginagawa niya na lang din. Yan, ang stubbornness. Kasi okay lang ng okay eh. Nakonsinti niya, eventually siya na rin, ganun na din. Doesn't want confrontation. Lagi nagte-text pag galit. Di marunong mag-decide. Yung sinabi ko kanina, ayaw makasakit ng tao, always playing safe. 'Di ba? Ito yung hindi mo pwedeng papiliin between people. Bakit? I love you both. Ba't ako kailangan pamili? Yan, conserving energy, ito yung motto nila nakakainis. Bakit ako tatayo when I can sit? Oh, tingnan mo naman, napakasakit sa ulo niyan, 'di ba? Why stand up when you can sit? Why sit when you can lie? Oh, in short, hilata. Literal talaga. No, sobrang bagal, tamad talaga, matigas ang ulo. Yan ang mga weakness niyan. Nagtatago ng text messages, malihim, mahiyain. Procrastinates in the absence of leader. O, di ba kanina, umalis yung teacher. Imagine mo, umalis si teacher. Ano ginawa ng dominante? Class, tahimik. Maglilista ako ng noisy. Sumbong kayo kay ma'am. Ay, papatawak, kakanta, sasaya, whatever. Gagawa ng moment yan. Okay, si S, ayun, natutulog sa gilid. Yan, mga S yan. O, punta tayo sa C, which is corrective or the perfectionist. Quote and quote, the perfectionist. The best animal that describe these people, eto, is owl. Pag sinabing owl, di ba yun yung grabe yung vision, may nakikita siyang, alam mo yun, detailed. Ang tindi niyan. The thinker get it done right. Most of the architects, engineers, and intellectual people are corrective people. If meron kang mga kaibigan na OC, yung parang ayaw talaga sa dumi, tapos naiirita kapag hindi balance yung mga bagay-bagay, dapat naka-perfectly lined. Kadalasan C. Babagsak dyan sa character na to. Ayan, strength nila, orderly, self-discipline, checklist. Ayan, may checklist yan. Pag walang checklist yan, di gagalaw yan. Para yan robot. Ganon. Para siyang, yun ang similarity niya sa S. Pare silang mahihain, pare silang tahimik. Yun, si S naman, sunod-sunuran. Si C naman, pag walang checklist, di gagalaw, di makakilos. Competent, precise. Overall, personalities, ang kadalasang nag-a-achieve sa buhay ay si D at si C because both of them are competent. Yung isa matalino, yung isa naman matapang. So,
Yan. Brings back reality. Ito na, guys. Ungkatan ng past. So, ito yung hilig nila. Bago sila kasi mag-decide, kailangan i-base nila sa mga nangyari sa dati. So, may good side siya, may bad side siya. Meron yung bad side mamaya. Kasi ungkatan ng past literal. Okay? They are focused on the reality. Kung si I, focus sa positivity, present. Si C naman, focus siya sa reality. O, considering present and current event. And then analytical, 3D mag-event at 3D mag-isip. Paano 3D mag-isip? For example, mayroong event tayong na-attendan. 'Di ba? Like any event sa IM or school. Sa school, pagdating ng dominante doon sa event place, ano gagawin ng dominante? O diretso upuan, 'di ba? Kung diretso kainan, yan ganyan ang dominante. No, basta kung ano gusto niya, kung saan siya mag-benefit, ganun. Dominante. Pag hi ay, ito gagawin ni ay. Diretso ng mga tao. O tapos, chika-chika, o kamusta na? Sila yung mga nakapag-hi agad, di ba? Besto-besto agad yan. Ay, typical. Yes, ano gagawin yan? Diretso upuan yan. Diretso upuan yan. O kaya naman magpapakalma muna yan. Nagpapainit muna ba na nandun na siya sa event? Yan yung mga S. Ang C, pagdating ng event, ay, iba nakikita niyan. Sobrang 3D. Nakita niya ba't nandun yung ilaw? Nakakasilaw tong spotlight. Yan. Yung upuan di pantay. Yung host hindi magaling, grammar mali. Ganon. So, diplomatic and mahusay sila makitungo. Para silang politicians, kung meron kayong politicians na sobrang galing and articulate sa pagsalita, dalawa lang. Either I or C. Pero ang I kasi mahalata mo agad masiyahin eh. Pero si C, very diplomat. Firm and perfect. Yan. Perfection yung kailangan nila i-reflect. Parehas kasi sila ng I na image conscious. Ulitin ko ha. I and C are both image conscious. Pero ito mas malala si C. Hindi pwedeng makita yung mga flaws niya. Okay, committed to quality and to detail-oriented. Yan ang strength ng mga C. So, kailangan step by step para sumakses. Okay, hindi pwedeng labo-labo. Kung si dominante, do it now, si C, do it right. Gagawin na rin naman natin to. Gawin na natin to ng tama. Ganyan sila. Okay, weakness nila, overly cautious. So, sobrang ingat nila, ayun nga, meron tinatawag na analysis paralysis. Hindi na nakakilos. Kasi gusto nila bago sila mag-invite, bago mag-present, kailangan perfect, latagan na, etc. Ganon. Too rigid, matigas. Ayan, they don't like changes as well. Kung ano yung nasa isip nilang yun na yun. Ang hirap baguhin nun. So, they need community. Sensitive to criticism. Ito. Like, at sobrang dami kong kilalang C na talagang ayaw niya talaga nasira image niya. Ang S kasi, pagka nakarinig ng bad things at his back, okay lang yan. Bahala sila. Sigad na bahala sa kanila. Ganun. Ang I, lalaban yan. Ang dominante lalaban yan. Ang C, magtatampo yan. Parang ginagawa ko naman lahat tapos yun. Hindi niya na makita yan. Ganun ang C. Sobrang ganun siya, sensitive siya. Kasi dominante lalaban yan, away yan sa'yo eh. 'Di ba? Si A naman away din yan. Ito, fault finder. Kaya siya C kasi mahilig mani C. Kaya mali ng lahat, hindi niya mali. Ganon. Nawala grupo niya kasi kayo yung sistema niyo. Ayun, ganon. Okay, suspicious, pessimistic. Yung tipong, minsan hindi naman talaga sila suspicious, but that's the way they look. Ganon. Mapapansin mo, ginajudge ba ako ng tao na to? Hindi kaya ginajudge. Ganon talaga siya tumitig. Ganon talaga siya tumingin. Ano yun? Yun yung ano niya. Yun yung resting face niya. Parang lang talaga siyang masungit. Ganon. Ayan, typical. C. Napagkakamalang masungit. Kasi yung resting face nila hindi talaga maayos. Parang makasalanan na agad, wala pang ginagawa. Oh. Lacks spontaneity and walang pagkukusa. Ba't ang daming tatawa no? Additional. See, people are always by the book. O, kailangan kasi perfect. Sila yung mga klaseng taong panado susutin araw-araw. Ito naka-arrange na. Ay nilang gulo-gulo. Yan, particular sa pronunciation of words, yung like the grammar, nakupansin ka talaga, judge ka nito. Sabihin niyan, ay, ano to? Walang alam sa buhay. Nagkamali lang ng grammar. Di ba? Maayos ang gamit, cabinet, naka-arrange. Maayos sa pera. Ito, assess mo ha, sa mga si dito, check mo mamaya yung wallet mo.
Kadalasan sa kanila nakahiwalay ang coins, 'di ba? Nakahiwalay ang ano pa yan, naka-divide pa yan, yung tag 50, tag 20, tag 100, tag 500, tag 1,000. Hindi pwede magulo gamit yan. Tapos alam mo yung sa bag ng mga C? Sa bag ng mga C, sa loob nun may bag pa. Sa loob ng bag na yon may pouch pa. Sa pouch na yon meron pang mga singit-singit yan doon. Na kumpleto yan. Hindi pwedeng magulo. Yan ang buhay ng C. Okay? They like to use manual, charts, puro past, and history. Oh. Too hard to go away from their comfort zone. Like, parang silang parehas ng S talaga sa part na to. No? Ayaw nila nagugulo kasi yung piece nila kapag meron challenge. Kaya lang yon sa mga si dito, yan ang kailangan i-develop talaga. Sa network marketing, full of uncertainties. Ulitin ko full of uncertainties. Kaya yung mga sina naging successful sa IM, they accepted that reality. Like Mentor Jonathan, Mentor Carlinho, Haisian. Ayan. Easily depressed when criticized. Ayan. Gives realistic scenarios. Note, do not be offended when they are suspicious. Ulitin ko huwag kayo ma-offend pag ganun yung pagtingin nila. Hindi sila nag-judge. Ganun lang talaga yung titig nila. Ayun, malayo sa tao. Malayo sa tao. Meron akong kilalang high C siya. Hindi siya galit, pero minsan bigla na siya nawawala. Kailangan niya lang talaga ng personal distance. Hindi siya galit, hindi siya nagtatampo. Kailangan niya lang talaga. And, yun sila. Yun yung tipong klase ng C. Personality. Meron ba kayo natutunan? With all the personality, D, dominant, the powerful, I, influential, the, ano si I? The entertainer. S is steady, and then C is corrective. Okay. Meron tayong cheat sheet dito yung tinatawag. Coach, paano ang gagawin ko kung ang client ko ay dominante, ay C or S? Okay. Kapag lion, you have to show that you are working quickly. Kapag kayong client mo, like dominant siya, kailangan mabilis ka magtrabaho, kailangan mabilis ka mag-present. Okay? Be result focus. Pakita mo sa kanya ano yung makukuha niya. Nag-give me 5 ka, alam mo, 25,000. Ito diretso na. Pagkadalasan pag dominante, wag mo ipe-present yung buong presentation. Trust me. Maiinip talaga sila. Kasi kailangan yung oras, matagal pa ba yan? Tapos nakaganyan yan, no? Oh. Kailangan mabilisan ang presentation. Let them think they're in control. Ang maganda dito, you can do it anytime you want. Diba? Pag give me 5 ka this week, next week, gusto mo araw-araw nasa iyo. Tuwan-tuwa yan yung ego nila. Kasi matcha-challenge yan sila agad. Let them know you're working fast. Let them make decision. Yan. Offer just a couple of choices. When you talk, get it right to the point. Pag paligoy-ligoy, don't take it personally if they're a little rude. That's just the way they are. Okay? Rude lang talaga yung bibig nila. Monkey for the eyes. Okay, work quickly, same. If they're telling stories or jokes, respond. Be a little more informal. Okay, bawal ang formal presentation kapag meron kayong client na high-I. Bawal. Okay, be cheerful and positive. If they're annoyed, let them know you understand them. Treat them like a VIP. Okay, dito mo siya makukuha. Okay? Pag narinig niya yung, hindi mo deserve ang executive package, pang VIP ka. Ay, nako, mabubus yung ego niyan. Sabi niya, oo, pang VIP talaga ako. Hindi pong kahit walang pang-jade, mag-jade yan. They are the star of their own show, and you are just the audience. Okay? For the S naman, for the koalas, or steady people, eto guys, hindi pwedeng matapang ang boses mo pag magpe-present ka sa dominante. You have to speak at a relaxed pace. Okay. Use a soothing voice. Kalmado, di ba? Kailangan nagbabago-bago. Pag dominante, And be patient when they ask for reassurance. Reassure them that you will take care of them. Ito yung pinaka-importante sa mga S. Kasama. Okay? Be informal and personable. Give them time to feel. So every time that to close deal ka, kailangan talaga senses kasi ang umaandar sa mga koalas. Senses. So very important pag nagpe-present ka, imagine mo, ayun no,
Imagine mo, pag kumita ka ng milyon, anong mararamdaman ni mami mo? Ay, mga ganun. Pag nag-present ka, kailangan mapa-feel, mapanamnam mo sa kanya lahat. Hmm. They may start sharing personal stories, show empathy and caring. Pagka may client ka na kuwala, listen. Okay? Ang owl naman, they speak, ito, same, speak at a relaxed pace, be patient when they ask questions, give thorough, detailed, and most of all, accurate answers. Guys, pag may client ka na hindi ka pwede magkamali sa detail. They will judge you right away. Hindi sila magjo-join kapag ka mali-mali ang details mo. So, advice ko, if may client kang prepare accordingly, matanong sila, which is good yun. Stay professional and formal. Kung sa I, dapat kengkoy ka mag-present, sa C, dapat formal ka. So eventually, since bago ka pa lang, matututunan mo rin to along the way, handling different client. Okay? Give them time to think. Okay. Beware of analysis paralysis. Don't take it personally if they're a little distant. That's just the where they are. So ito yung cheat sheet na pwedeng mong magamit kapag client mo mabilis mag-explain and make sure direct to the point. Mag-focus ka sa gain. Okay, mag-focus ka sa perks niya, sa benefit niya. O mag-incentive ka dito, may free car ka dito, sipagan mo. Mag-focus ka doon. Pag I naman, make sure to entertain them. And of course, be entertained. So kahit di nakakatawa yung joke niya, tumawa ka pa din. Okay, just learn when to cut properly, pero kung kayang pakinggan, pakinggan mo lang, sakyan mo lang muna. Ganun sila. So make sure na pag nagpe-present ka, mag-focus ka naman, ang saya dito sa team. Imagine mo may kasama kami dito, ayan, pakilala mo. Alam pag may client kang, ay, iikot mo sa office. Pakilala mo, pag-present mo, pakilala mo kung saan sa mga mentors, okay? O pag S naman, you make sure that you get their trust. You listen to their needs. Make sure na naiintindihan mo yung sitwasyon niya, kung saan siya humuhugot, saan siya galing. And mapapapiin mo siya kapag nakita niya na yung samahan doon maayos. Okay? And for the C, make sure that you are offering or presenting complete details and the plans. Okay? Gusto niyo malaman kung paano natin i-assess? O to, ganito mo mai-assess yung client mo within 3 seconds. Dominante, nag-check agad ng oras yan. Yan, parang naka-front parati yan. Tapos always on the go. Yan, dominante. High-I, wala ka pang ginagawa, nagsasalita na yan. Tanungin mo lang yan pagpunta sa office or nag-meet kayo, kamusta ka na? Saan ka galing? Kamusta ang biyahe? Grabe yung traffic, ganito eh. Nagkukwento na. Na-assess mo na agad. Pag S naman, isang tanong, isang sagot. Saan ka galing? Manila. Ilang oras biyahe? 2 hours. Ay, isang tanong, isang sagot. Pag C naman, nakaganyan lang yan. Mas nakaganyan. Aloof yan sa'yo. Okay. Yan, mas makikinig lang yan siya. Tapos observe. I hope na meron ka natututunan ha. So ito yung commonality between them para at least hindi ka malito. That the same thing between dominant and I muna tayo. Both of them are outgoing. Okay, so mahilig sila pumarty. Ito yung similarity nila. Ang similarity naman between I and S, parehas silang magaling sa tao. Isang short term, isang long term. Okay, like okay sila sa mga tao. Similarity naman ng S at C, parehas silang reserved. Kaya minsan di matansya, ano ba to? S ba to or C ba to? Parehas silang tahimik. Pero pag hindi siya personable, typical mapupunta sa C yun. Okay? Pag DNC naman, difference is, ang similarity nila, parehas silang task-oriented. Kaya sabi ko kanina, parehas silang achiever. Okay. Coach RJ, paano ang gagawin ko? Actually, I'm almost done. Paano ang gagawin ko? In-explain siya for you to know your personality so that you can adjust. Pag napansin mo na dominant ka, yun ang weakness mo ang bibig, kung kaya mong hinahunan, di mas better. Kasi since tao yung hinahawakan natin, importante na alam mo na ikaw yung mag-a-adjust. Hindi ang tao ang mag-a-adjust sa personality mo. Ang main goal mo, since personality to, ang main goal mo ay maging learned chameleon. Pag sinabing learned chameleon, you know kung kailan ka kailangan maging D, alam mo kung kailan ka maging kailangan I, alam mo kung kailan ka kailangan maging S, at kung kailan ka maging C. Paano siya mag-work sa business natin? Pag usapang goal setting, be a dominant. Kailangan goal-getter mentality ka. Aggressive ka.
Okay? Kapag party, like for example, may birthday party, hindi pwedeng dominant naniniga ka dun. Di ba? Parang bossing ka dun. Ay, kailangan masaya kang kasama. Team mo, P&I. And then kapag ka, meron namang problema kapag ka may challenges, maging S ka naman. Paano yun? Just listen. Pakinggan mo tapos uplift mo yung tao. S. Kapag planning naman, kailangan mo naman i-apply yung pagiging C. So, ganun mag-work. Ang target, tayo ang mabago, mag-adjust para sa grupong i-create mo. Okay? And question naman, kung ikaw papipiliin ko, anong pipiliin mong upline? Dominant, I, D, I, S, or C? Sige, pili ka. Anong gusto mong upline sa apat na yon? D, I, S, or C? Okay, possible. Yung iba gusto ng dominant. Ikaw gusto mo ng I, gusto mo ng S, or C? Okay. Nung pumili ka ng dominant, sabi mo, Lord, bigyan mo ko ng upline. Gusto ko yung goal getter. Gusto ko yung marami kaming ma-accomplish. Ginawa ni Lord, binigyan ka ng dominant ngayon, no? Lord, ayoko na to yung